Ang mga kaganapan ay nakasentro sa idaraos na posisyon at mga nakatakdang gawain ng heneral ng araw na iyon. Ang mga paputok at sunod-sunod na pagtugon ng mga kampana ay hudyat ng pagsisimula ng prosesyon. Lahat ng nakiisya ay may daladalang mga kandila at parol. Ang prosesyon na iyon ay ukol sa mga santong sina San Juan Bautista, San Francisco, Santa Maria Magdalena, Santiago de Alcala at ang pinakahuli ay ang Mahal na Birhen. Ang karo ni Santiago ay hinihila ng 6 na hermano tersero. Sa harap ng bahay ni Kapitan Tiago ay may isang kubol na pagdarausan ng bigkas ng tulang papuri sa pintakasi ng bayan. Pinangungunahan ng 3 sakristan ang pila ng prosesyon na sinusundan naman ng mga guro, mag-aaral at mga batang may daladalang parol na papel. Ang mga agwasil at tini-tini naman ay may dalang mga pamalo upang gamitin sa sinumang maniksik o humiwalay sa hanay. Mayroon din silang kasama na namimigay ng libreng kandila para gamitin pang ilaw sa prosesyon. Isang batang lalaking may pakpak, nakabotang pangabayo, nakabanda at may bigkis ang lumabas upang simulan ang pagpupuri sa wikang Latin, Kastila at Tagalog. Sumunod naman ay ang pag-awit ni Maria Clara at lahat ay napighani sa ganda ng kanyang tinig. Ramdam naman ni Ibarra ang pighating nararamdaman ng kanyang katipan sa boses na ito. Napukaw ang atensyon ng binata nang ito ay kausapin ng heneral tungkol sa hapunan kung saan kailangan nilang pag-usapan ang 2 sakristan na nawawala. Asawa ng alpares si Doña Consolacion na nagpipilit maging mukhang taga-Europa sa pamamagitan ng paglalagay ng kolorete sa mukha at pagsasalita sa wikang Kastila. Naniniwala siyang higit ang kanyang kagandahan kanino man, kahit pa kay Maria Clara, at mataas din ang tingin niya sa kanyang sarili. Si Doña Consolacion ay dating labandera na nakapag-asawa ng isang kawal na naging alpares ngayon. Mababakas din sa kanyang ugali ang pagiging salat sa edukasyon. Buong araw siyang nagngingit-ngit sa asawa dahil sa hindi nito pagpayag na sila ay magsimba. Di rin digit sa kanyang kaalaman na ikinahihiya siya ng asawa bukod pa ang lantarang pag-alipusta at pagmura nito sa kanya. Nagdili-dili ang Donya nang marinig nito ang pag-awit ni Sisa mula sa kulungan. Siya ay 2 araw na nakakulong doon, sa wikang Kastila ay inutusan niya si Sisa na umakyat. Ngunit dahil sa hindi niya ito naintindihan, ay di niya sinunod ang utos ng Donya. Sa yamot ng Donya ay inutusan niya ang Guardia Sibil na pakantahin si Sisa. Sinunod naman ito ng babae at umawit ng kundiman ng gabi. Sa pagkaantig ng damdamin ng Donya ay nawala sa isip nito na magsalita sa Tagalog na ikinagulat ng Guardia Sibil. Agad naman itong napansin ng Donya kaya pinaalis niya ang gwardiya. Muli niyang hinarap si Sisa upang pasayawin. Di naman ito sinunod ng babae kaya siya'y nilatigo at muli niyang hinarap si Sisa upang pasayawin. Di naman ito sinunod ng babae kaya siya'y nilatigo ng Donya at inutusan namang kumanta. Nilatigo ni Donya si Sisa. Dahil sa pangyayaring ito, nabuwal si Sisa at nahubaran ng damit. Kasabay ng pagdugo ng kanyang sugat, ang pangyayaring ito ay natatan ang alpares at nagalit ito sa nasaksihan. Dahil dito, inutusan niya ang isang kawal na bihisan at pakainin si Sisa, alagaan at gamutin din ang mga sugat. Dahil dito, inutusan niya ang isang kawal na bihisan at pakainin si Sisa, alagaan at gamutin din ang mga sugat. Nakatakdang ihatid si Sisa kay Ibarra. Kinabukasan kaya naman siya'y inalagaan ng alpares. Mag-iikasampunan ng gabi ng sindihan ang mga kawitis na pumailan lang sa langit. Dumarami na rin ang mga taong nagtutungo sa liwasan ng bayan na pagtatanghalan ng dula. Si Don Filipo ang nangangasiwa sa palabas. Kausap niya noon si Pilosopo Tasio. Wala po ako magagawa. Ayaw tanggapin ang aking pagbibitiw. At tinanong pa ako kung di ko kayang gampanan ang aking tungkulin.
Sinagot ko siya, ang bawat tungkulin ay may taglay na kapangyarihan ngunit ako'y wala. Naputol ang pag-uusap ni Don Felipo at Pilosopo Tasio nang dumating sina Maria Clara na kasama ang mga kaibigan. Kasunod nilang dumating ang kura, ilang Kastila at mga makapangyarihan. Sinumula ng palabas ngunit sa halip na ang pansin ni Padre Salvi ay nasa entablado ay napako ang kanyang paningin kay Maria Clara. Ang pagdating ni Ibarra ay nagbunga ng alingasngas. Hindi nagtagal ay nilapitan ni Padre Salvi si Don Felipo. Maraming sinabi ang kura kay Don Felipo. Ikinalulungkot ko po, malaki ang niabuloy ni Ginoong Ibarra kaya karapatan niya ang lumagi rito sapagkat hindi naman nanggugulo. Nagbanta si Padre Salvi. Pinanagot niya ang tenyente sa harap ng Diyos sa may kapangyarihan. Kapag hindi siya pinaalis ni Ibarra, sumagot ang tenyente na handa siyang pananagutan ng lahat at tinugtong pa na wala siyang ikinatatakot. Sapagkat nakita niya si Ginoong Ibarra na may maghapong kausap na kapitang general at ang alkalde ng lalawigan. Kung gayon ay kami na lang ang aalis. Nilapitan ni Ibarra ang mga dalaga. Sinabihan niyang meron siyang nalimutan ngunit babalik din kaagad. Paglisan niya, mayay-maya lumapit ang dalawang gwardiya sibil sa tenyente at pinatigil ang palabas. Dapat ipatigil ang palabas sapagkat nag-aaway po ang alperes at ang kanyang asawa at hindi sila makatulong sa ingay. Kaya may pahintulot ng alkalde at sabihin mo sa alperes na ang kapitan na siya kung pinakapuno ay walang karapatan sa amin. Ang mga tao ay nasiyahan sa natapos na sarswela nang biglang nagkagulo ang mga nanonood. Ano ang nangyari? Hinagad ng dalawang gwardiya sibil ang mga musikero upang pigilan ang palabas, ngunit ang mga ito ay nahuli ng mga kwarderyerong katulong ni Don Felipo. Pinadala ang mga gwardiya sibil at ito ang tribunal. Tamang-tama ang pagbabalik ni Ibarra. Noon din ay hinahanap siya ni Maria Clara. Ang mga dalaga nangangatakot ay nagsipagkapit sa bisig ng binata. Si Tia Isabel naman ay walang tigil ng kadadasal ng litanya sa Latin. Nang malaman ng mga tao ang nangyari, ay pinaulanan ng bato ang mga gwardiya sibil na inihahatid ng kwarderyero sa tribunal. Isang pulutong na lalaki ang nagkakatipon ng liwasan ng bayan ang pagtakbong nilalapitan ni Don Felipo. Hindi niya ito mapayapa kaya humingi siya ng tulong kay Ibarra. Nabalingan si Ibarra si Elias. Hiningan niya ito ng tulong at ang mga piloto ay sumunod naman kaagad. Ang kaguluhan sa liwasan ay sinubaybayan ni Padre Salvi. Isang pangitain ang nabuo sa kanyang guni-guni. Nakita niya si Ibarra na pangko si Maria Clara na walang malay at nawala sa kadiliman ng gabi. Halos mabaliw si Padre Salvi. Mabilis siya nagtungo sa liwasan ngunit walang tao. Pagkatapos ay nagtungo naman siya sa tahanan ni Kapitan Tiago. Sa nakapinig na durungawan ay nabanaagan niya ang anino ni Maria Clara at Tia Isabel na nooy may inilalagay. Dahil sa kaguluhang nangyari, si Ibarra ay hindi makatulog, kaya't minabuti niyang maghanda ng gamot sa kanyang laboratorio o kabinete. Halos inumaga siya rito. Isang utusan ang pumasok sa laboratorio ni Ibarra at nagsabing may tagabukod siyang panauhin. Si Elias ang pumasok. Ikaw pala, naparito ako upang itanong sa inyo kung may ihahabilin kayo sa pagtungo ko sa Batangas. Ang isa pa'y ibig kong ipabatid sa inyo ang isang masamang balita. Maria Clara ay may karamdaman ngunit hindi malubha. Siya'y nilalagnat at ngayon kung wala kayong ipagbibili. Salamat sa inyo. Naway makarating kayo ng maluwalhati. Nais kong magtanong sa inyo kung inyo mararapatin at kung ayaw ninyo sagutin kayo ang masusunod. Paano nyo napatigil ang gulo kagabi? Madali po, ang magkakapatid pong namumuno sa gulo ay minsan nailigtas ko sa kamay ng mga pumaslang sa kanilang ama. Kaya't kapwa sila kumikilala ng utang na loob sa akin.
Sila ang pinakausapan ko kaya't pati kasamahan nila ay namayapa. Si Elias ay nagpaalam na makitang si Ibarra ay hindi kumikibo. Pagkaalis ni Elias ay muli nakadama ng kalungkutan si Ibarra. Ako ang dahilan ng kanyang pagkakasakit. Nagbihis si Ibarra at nanaog kaagad. Sa daay magalang, siya binati ng isang lalaking nakaluksa at may pilat sa kaliwang pisngi. Kapatid siya ng taong madilaw na namatay sa paghuhugos ng bato. Ako po si Lucas na kapatid na namatay kahapon. Ako'y nakikiramay sa inyo at ano ngayon? Ginoo, nais ko pong malaman kung gaano ang ibabayad ninyo sa pamilya at ng aking kapatid. Ibabayad? Ako'y nagmamadali ngayon kaya't mamayang hapon ay magbalik kayo upang tayo mag-usap. Ako'y dadalaw sa may sakit. Nayamot si Ibarra sa patuloy na pangungulit ni Lucas tungkol sa kung magkano ang ibabayad niya sa pamilya ng kapatid ni Lucas. Dahil po ba sa isang may sakit ay pababayaan na ninyo ang mga patay? Iyan ba'y dahil sa kami ay mahirap? Huwag niyong pilitin ako'y mayamot. Hinabol si Ibarra na napopoot na tanaw ni Lucas. Ngayon ko napatunayan ikaw nga ay apo na nagbilad sa init sa aking ama. Ang dugo niya na mamalaytay pa rin sa mga ugat mo, ngunit kapag malaking ibabayad mo ay magkaibigan tayo. Ni Kapitan Tiago ay mapabanaan ang lungkot dahil may sakit si Maria Clara. Ang magpinsang sina Tia Isabel at Kapitan Tiago ay nag-usap kung alin ang mabuting bigyan limos upang gumaling kaagad ang karamdaman ni Maria. Ang lumalaking krus sa tunasan o nagpapawis na krus sa matahong. Sa bandang huli, napagdesisyonan ng magpinsan na pareho na lamang bigyan ng limos ang dalawa. Natigil lamang ang pag-uusap nila nang mayroong dumating sa tapat ng kanilang bahay. Ito pala'y sina Dr. Tiburcio de Espadaña na inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim ng lahat ng ministro sa Espanya. Kasama nito ang kanyang asawa na si Doña Victorina de Espadaña, pati na rin si Linares. Pagkatapos ipakilala ni Doña Victorina si Linares, ay sinamahan ni Kapitan Tiago sa kanyang silid. Aakalain mong isang orfeya ni Doña Victorina sa biglang tingin. Siya'y 45 taong gulang, ngunit pinamamalita niyang siya'y 32 lamang. Masasabing maganda ang Donya noong kanyang kabataan. Pangarap niya noon mapangasawa ng dayuhan. Nais niyang mapabilang sa mataas na antas ng lipunan, ngunit napangasawa niya ang isang mahirap pa sa daga na Kastila at ito ay si Tiburcio. Siya ay naglakbay sa Pilipinas bilang pinakamababang opisyal ng adwana sa kasuwang palad na ang Pabor Salvadora ay naglalayag ay napaghilo siya sa dagat at nabalian pa ng isang paa. Dagdag pa rito ang pagkakatanggal niya sa trabaho dahil sa nangyari sa Pabor. Siya'y kinupkup ng ilang kababayan matapos mawalan ng pinapasukan. Pinayuhan siya ng mga kababayan na magpunta sa lalawigan at magpanggap na isang manggagamot. Dahil sa nangangailangan ay sinunod niya ang payo kahit wala siyang kaalaman sa medisina.
Nagsimula siyang manggamot sa ilang may sakit na sinisingil ng mababa, ngunit hindi nagtagal at sumingil na rin siya ng malaki. Unti-unti na sana siyang nakaipon nang umabot sa kaalaman ng protomedikato sa Maynila ang kanyang panggagamot. Nang walang pahintulot, nakarating sa pandinig ng taong bayan ang katotohanan, kaya't wala na nagpapagamot sa kanya. Ang donya'y labis na nakapagyayari sa asawa. Si Don Tiburcio ay tulad lamang sa aliping sunod-sunuran sa Panginoon. Naisip din ng donya na kailangan magtaglay ng titulong doktor ng medisina at sirofia ang asawa, kung kaya nakapagawa siya ng isang putol na marmol na nakaukit ang Doctor de Espadaña, espesyalista en toda clase de enfermedades, at ito'y ipinakabit sa kanyang bahay. Noong ipinamamalita ng donya na sila'y maglalakbay sa Espanya, naisip niyang kumuha ng Kastilang mangangasiwa ng kanyang ari-arian sapagkat wala siyang tiwala sa mga Pilipino. Noon, ipinasundo ni Don Tiburcio ang pamangkin niyang si Linares na nag-aaral ng pag-aabogado. Sila ang tatlong kararating pa lamang na panauhin ni Kapitan Tiago. Habang sila nagmimerienda ay dumating si Padre Salvi. Matagal nang kakilala ng mag-asawa ang pari, kaya si Linares na lamang ang pinakilala nila rito. Agad naman dinalihan ng pamimintas ng Doña Victorina ang mga taga-lalawigan at ipinanganlandakan ng kauutang tila niya alkade at ng iba pang nasa mataas na poder ng estado. Namangha ang donya ng sabihin ni Kapitan Tiago na kadadalaw lamang ng Kapitang General sa kagalang bahay. Pangit na halos hindi mapaniwalaan ng donya, kaya nasabi nitong sayang at hindi kaagad nagkasakit noon si Maria upang lakadaong palad niya ang general. Tapos ang kanilang pag-uusap ay nagtungo sa silid Maria Clara at binantayan naman ng kanyang dalawang kaibigan. Agad pinulsuhan ni Don si Maria at tinignan ang dila. Sinabi niya mapapagaling niya ang dalaga. Ang nireseta niyang gamot ay Lucarin at gatas, harabe de Altea at dalawang pilduras de Kinaglosa. Sinamantala na rin ng donya ang pagkakataon para ipakilala si Linares kay Maria na nooy nabighani na sa kagandahan ng dalaga. Saglit naman naputol sa walang kurap na pagkakatitig ni Linares sa dalaga na sabihin ni Padre Salvi na dumating na si Padre Damaso na kagagaling rin lang sa sakit. Tuloy-tuloy sa silid ng dalaga si Padre Damaso na halata sa muka ang pag-alala kay Maria Clara. Siya'y nanangis at sinabi sa anak na hindi ito mamamatay. Nagtaka naman ang lahat sa ipinakita ng pari at di nila akalain na sa kabila na magpagaspang nitong pag-uugali ay marunong pala itong umiyak at malambot din ang kalooban. Kanila ring naisip na mahal ni Padre Damaso si Maria Clara. Ilang sandali pa'y tumayo na ito at pumunta sa silong ng balag upang doon managhoy. Nang maibsan ang damdamin ni Padre Damaso ay sinamantala ito ni Doña Victorina ay ipinakikilala si Linares. Anang donya, inaanak si Linares ni Carlicos na bayaw ni Padre Damaso.
iniabot na rin ni Leonares ang sulat sa pare kung saan nakasaad na maghahanap siya ng pangangasawa at trabaho. Ayon kay Padre Damaso, madali lamang maghanap si Leonares dahil ito'y naging abogado sa Universidad Central sa Madrid. Sa usapin naman ng mapapangasawa ay iminungkahing kakausapin ng pari si Kapitan Tiago. Ito na may ikinalungkot ni Padre Salvi. Samantala, si Lucas ay pumunta kay Padre Salvi para isangguni ang marapat na katarungan para sa kanyang kapatid. Natulon ni Lucas ang kanyang luha at umarte pang tila kaawa-awa upang kaabagan siya ng pari. Nabi pa niya na bigyan lamang siya ng 500 piso ni Ibarra kapalit ng buhay ng kanyang yumang kapatid. Natuwa ang pari sa ipinakitang kaartihan ni Lucas kaya pinagtabuyan niya ito. Walang nagawa ang bubulong-bulong na oportunista si Lucas na napahiyang nilayasan ng pari.